may ilang makabuluhang impormasyon kaming natanggap na nararapat bigyang pansin at pag-usapan. Ang BRP Miguel Malvar, FFG-06, ng Hukbong Dagat ng Pilipinas ay ngayon ay opisyal ng nakaarmas ng Gok Dennis Close-in Weapon System, CIWS, isang makabagong sistema ng depensa laban sa mga banta mula sa himpapawid na gawa ng bansang Turkey. Sa hakbang na ito, ang Pilipinas ay naging ikatlong bansa sa buong mundo at ikalawang bansa sa Asia na nagpakalat ng sistemang Gok Dennis sa kanilang hukbong pandagat, isang makasaysayang tagumpay sa patuloy na modernisasyon ng ating puwersang pandagat. Ang Gok Dennis ay kitang-kitang nakalagay sa itaas ng deck ng barko at sa kanyang laki at lawak, hindi ito basta-basta mapapansin lamang. Tumataas ito ng mas mataas kaysa sa ibang bahagi ng barko at maging sa mga tauhang pandagat sa paligid nito na nagbubunga ng impresyong malaki at makapangyarihan ang sistemang ito. Sa katunayan, sa unang tingin ay lumalabas pa itong mas kahanga-hanga kaysa sa pangunahing kanyon ng barko, ang Otto Melara 76 na pulgada Super Rapid na matatagpuan sa harap ng BRP Miguel Malvar. Ang ganitong visual na paghahambing ay sumasalamin sa lakas at advance na kakayahan ng Gok Dennis bilang isang depensibong sandata na may malaking papel sa anumang senaryong pandigma sa karagatan. Gawa ng Aselsan, isang kilalang kumpanyang pangdepensa sa Turkey, ang Gok Dennis CIWS ay idinisenyo bilang huling depensa ng barko laban sa mga aerial threats gaya ng mga cruise missile, unmanned aerial vehicles, UAVs, eroplano, at maging mga rocket projectile. Ito ay may kakayahang maglabas ng hanggang 1,100 bala kada minuto at may epektibong saklaw ng 4 na kilometro na nagbibigay dito ng kapabilidad upang harangin ang mabilis at low altitude na mga target bago pa man ito makalapit sa barko. Sa bilis ng mga modernong missile, bawat segundo ay mahalaga, kaya't napakahalaga ng presensya ng ganitong klase ng sandata. Bukod sa bilis ng pagpapaputok, ang Gok Dennis ay may kalamangan sa paggamit ng advanced at flexible na klase ng mga bala. Isa na rito ang Atom 35mm airburst munitions na sumasabog sa kalapitan ng target upang magpakalat ng matutulis na shrapnel. Perpekto para sa maliliit na target tulad ng drones at sea-skimming missiles. Isa pang option ay ang High Explosive Incendiary HEI rounds na may kakayahang makapinsala gamit ang sabog at init sa isang mabilisang putok lamang. Ang ganitong versatility ay nagbibigay sa mga naval crew ng kakayahang umangkop sa anumang uri ng banta na maaari nilang kaharapin sa aktwal na labanan. Sa panahon ngayon kung saan lumalaganap ang paggamit ng unmanned systems at hypersonic technologies, ang adaptabilidad na ito ay lalong nagiging mahalaga. Ang integrasyon ng Gok Dennis sa BRP Miguel Malvar ay isang malaking hakbang para sa hukbong dagat ng Pilipinas. Hindi lamang sa teknikal na aspeto, kundi pati na rin sa pang-estratehiyang perspektibo. Sa panahon kung kailan ang South China Sea ay sentro ng mga tensyon at pag-aagawa ng teritoryo, ang pagkakaroon ng mga modernong sistemang pandepensa ay nagbibigay ng malinaw na mensahe sa pandaigdigang komunidad. Handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang soberanya at karapatang pandagat. Sa harap ng mga isyu ng militarisasyon at presensyang banyaga sa rehiyon, ang ganitong uri ng pagpapalakas ay tumutulong sa pagpapanatili ng balanse at kapayapaan. Tumataas din ang kumpiyansa ng bansa sa kakayahan nitong magpatrolya, magbantay at tumugon sa mga insidenteng may kaugnayan sa seguridad ng dagat. Higit pa rito, ang deployment ng Gok Dennis ay sumasalamin sa patuloy na pagtibay ng ugnayang pangdepensa sa pagitan ng Pilipinas at Turkey. Sa pamamagitan ng pagdadala ng teknolohiya mula sa bansang may sarili ring kasaysayan ng pakikibaka sa mga banta sa rehiyon,
lumalawak ang ating mga kapabilidad at karanasan. Ang kooperasyong ito ay maaaring maging simula ng mas marami pang collaborative projects gaya ng pagbuo ng mga sandata, training exchanges at intelligence sharing na pawang magpapalawak sa strategic reach ng parehong bansa. Maaari rin itong magbukas ng pinto sa pagpasok ng iba pang Turkish-made defense systems na angkop sa pangangailangan at budget ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Habang patuloy ang implementasyon ng Revised AFP Modernization Program, RAFP-MP, ang BRP Miguel Malvar ay nagsisilbing simbolo ng bagong yugto sa ating naval capability, isang barko na hindi lamang armado ng karaniwang armas kundi pinalakas pa ng mga makabagong teknolohiya sa depensa. Ito ay isang malinaw na patunay ng pangako ng Pilipinas na protektahan ang kanyang mga katubigan, isulong ang regional stability, at makiisa sa mga kaalyado sa pagsigurado ng kapayapaan sa Indo-Pasipiko. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang teknikal na upgrade, kundi isang hakbang pasulong patungo sa mas matatag, moderno at maaasahang sandatahang lakas na may kakayahang tumugon sa mga hamon ng kasalukuyan at hinaharap.